Ilang minuto lang matapos tumama ang higanting asteroid sa mundo, parang biglang naging ibang planeta ang Earth. Ang dating kulay asul na langit, natakpan ng makakapal na ulap ng abo, usok at tunaw na bato na ibinuga ng impact. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, sunod-sunod ang lindol at lakas ng shockwave na kayang paikutan ng buong planeta. Ayon sa mga scientist na nag-aral sa Chicxulub Impact Crater sa Mexico, ang pagtama ng asteroid ay posibleng mas malakas pa sa bilyon-bilyong nuclear bombs na sabay-sabay sumabog. At dahil dito sa loob lang ng ilang oras, nagsimulang magliyab ang kagubatan sa iba't ibang kontinente. Hindi ito ordinaryong sunog, parang naging isang higanting oven ang buong mundo. Ang mga bato at debris na tumalsik palabas ng atmosphere ay muling bumagsak sa Earth na parang ulan ng apoy mula sa kalawakan. Habang bumabalik ang mga ito sa atmosphere, sobrang init ang nalilikha nito. At ayon pa sa ilang pag-aaral, maaaring umabot sa higit 1,000 degrees Celsius ang init sa maraming lugar sa surface. Halos walang malaking hayop ang nakaligtas sa open areas. Ang mga dinosaur na dating namuno sa Earth ng mahigit 160 million years ay unti-unting naglaho. Pero hindi lang apoy ang naging problema. Pagkatapos ng impact, bilyon-bilyong tonelada ng abo, sulfur, at usok ang umakyat sa mataas na bahagi ng atmosphere. Kaya naman unti-unting natakpan ng sikat ng araw. Sa loob ng maraming buwan o posibleng ilang taon ay naging madilim ang mundo. Parang permanenteng takip silim. Ayon sa mga scientists, ito ang tinatawag na impact winter, na halos kapareho ng konsepto ng nuclear winter. Dahil walang sapat na sunlight, nagsimulang mamatay ang mga halaman. Huminto ang photosynthesis at nang mawala ang mga halaman, nagsimula ring bumagsak ang buong food chain. Una ang maliliit na hayop, sunod ang mas malalaki, hanggang sa maraming ecosystem ang tuluyang bumigay. Sa mga kagubatan na hindi tuluyang nasunog, halos wala nang marinig, walang huni, walang galaw. Puro abo, usok at mga punong naging uling. Pero kahit parang katapusan na ng lahat, hindi pa rin tuluyang nawala ang buhay. Sa ilalim ng lupa, may ilang maliliit na mammals na nakapagtago sa mga lungga. Sa mga ilog at latian, may mga nilalang na nakaligtas dahil mas protektado sila sa matinding init. Sa karagatan naman, may microscopic organisms na patuloy na nabuhay kahit kulang ang liwanag. Sila ang magiging simula ng bagong mundo. Habang lumilipas ang libu-libong taon, dahan-dahang humupa ang alikabok sa atmosphere. Unting bumalik ang sikat ng araw. Nagsimulang tumubo muli ang mga halaman sa dating sinunog na lupa. At mula sa kakaunting survivors na yon, nagsimula ulit ang evolution. Ang dating mundo ng mga dinosaur na palitan ng bagong panahon. Panahon ng mga mammals. Panahon ng mga nilalang na dati maliliit lang at halos hindi napapansin habang nangingibabaw ang mga higanting reptile. Kung tutuusin, kung hindi nangyari ang asteroid impact na yon around 66 million years ago, posibleng wala tayo ngayon dito. Dahil minsan, sa kasaysayan ng Earth, ang isang napakalaking katapusan, nagiging simula rin ng panibagong mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa kabila nito, kapag naririnig natin ang salitang mass extinction, kadalasan isang bagay lang agad ang pumapasok sa isip natin. Katapusan, isang asteroid, mga bulkan, kadiliman, pagkawasak ng buong mundo. Pero ayon sa mga scientists, ang mismong impact ay simula pa lang ng totoong bangungot. Dahil matapos mawala ang apoy, nagsimula naman ang napakahabang panahon ng lamig at gutom. Sa unang taon pagkatapos ng asteroid impact, halos hindi na makita ang araw. Ang makapal na alikabok at usok sa atmosphere ay parang permanenteng kurtina na humaharang sa liwanag. Kahit tanghali, mukha pa ring dapit hapon ang paligid. At habang tumatagal, lalo pang bumabagsak ang temperatura. Hindi ito simpleng malamig na panahon gaya ng nararanasan natin kapag tag-ulan o December. Ito yung klase ng lamig na parang unti-unting pinapatay ang buong planeta. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa Chicxulub Extinction Event, bumagsak ng malaki ang global temperatures matapos matakpan ng debris ang atmosphere. Sa maraming lugar, halos tumigil ang normal na ecosystem. Ang hangin mismo, ibang-iba na rin, mabigat, maalikabok, at may amoy na parang sunog na metal at sulfur. Kapag umuulan, hindi rin normal na ulan nang bumabagsak dahil sa sulfur at chemicals na napunta sa atmosphere mula sa impact at mga wildfire, posibleng naging acidic ang maraming pag-ulan noon. Unti-unting nasisira ang mga natitirang halaman. Ang mga puno na hindi natupok ng apoy, nakatayo na lang na parang patay na rebulto. Wala ng dahon, nagbabalat ang kahoy.
At sa lupa makapal ang layer ng itim na abo na tinatangay ng malamig na hangin. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, tahimik ang mundo. Walang huni ng ibon, walang tunog ng mga hayop sa kagubatan, walang galaw. Paminsan-minsan lang maririnig ang pagbagsak ng tuyong sanga o tunog ng mahinang ulan sa mga patay na dahon. Parang naging abandonadong planeta ang Earth. Sa panahong iyon halos tuluyang bumagsak ang food chain. Ang dating konektadong ecosystem, naging pira-pirasong labi na lang ng dating buhay. Pero may ilang nilalang na pilit pa rin kumakapit. Karamihan sa mga surviving mammals noon sobrang liit lang. Yung iba, kasin laki lang ng kamao ng tao. Hindi sila malalakas, hindi sila mabibilis. Pero mayroon silang isang advantage na wala ang malalaking dinosaur. Kaya nilang magtago. Habang unti-unting namamatay ang surface ng Earth, mas lalong lumalim ang mga lungga ng maliliit na mammals. Doon sila naghahanap ng init at proteksyon laban sa malamig at nakalalasong environment sa ibabaw. At dahil halos wala ng pagkain, hindi na sila pwedeng mamili. Kakainin nila kahit anong makita nila. Mga insekto, ugat ng halaman, fungus na tumutubo sa nabubulok na kahoy. Kahit isang maliit na pagkain kada ilang araw, sapat na para mabuhay pa ng kaunti. Sa madilim at malamig na mundong iyon, hindi lakas ang pinakamahalaga. Hindi bilis, hindi laki, kundi kakayahang magtiis habang unti-unting bumabangon muli ang planeta. Ganun pa man. Sa ibabaw ng Earth, parang unti-unting nawawala ang buhay. Pero sa ilang sulok ng planeta, may mga nilalang na tahimik na naghihintay ng pagkakataong mabuhay muli. Habang naglalaho ang mga dinosaur, may kakaunting species ng ibon na nakaligtas. Ayon sa mga scientist, ang mga modernong ibon ngayon ay descendants ng maliliit na dinosaur na nakasurvive sa extinction event. Noon naghahalongkat sila sa abo para makahanap ng natitirang buto at pagkain. Sa mga latyan at mababagal na ilog, may isa pang grupo ng survivors na halos hindi naapektuhan ng kaguluhan sa ibabaw, mga crocodile. Habang namamatay ang maraming malalaking hayop, ang mga crocodile ay nanatiling halos hindi gumagalaw sa putik at tubig. Dahil mabagal ang metabolism nila, kaya nilang mabuhay ng matagal kahit halos walang pagkain. Habang ang ibang species ay desperadong naghahanap ng makakain, ang mga reptile na ito ay tahimik lang na naghihintay. Pero mas kakaiba ang nangyayari sa ilalim ng karagatan. Sa sobrang kapal ng alikabok sa atmosphere, halos wala ng sapat na sunlight na nakakarating sa surface ng Earth. At dahil doon bumagsak din ang plankton population sa maraming bahagi ng dagat. Kapag nawala ang plankton, domino effect na ang kasunod. Unti-unting nawawala ang maliliit na isda. Sunod ang mas malalaki. Hanggang sa pati mga apex predator sa karagatan ay nagsimulang mamatay. Parang naging tahimik na libingan ng mundo sa ilalim ng dagat. Pero kahit ganoon, may ilang lugar pa ring puno ng buhay. Malalim sa ocean floor, may mga volcanic vents na patuloy na naglalabas ng init at minerals mula sa loob ng Earth. At ayon sa mga scientists, dito nakaligtas ang ilang microscopic organisms na hindi umaasa sa sikat ng araw para mabuhay. Sa halip na sunlight, chemicals at minerals mula sa vents ang nagsisilbing source of energy nila. Habang namamatay ang surface world, may mga ecosystem sa kailaliman ng dagat na tuloy pa rin ang buhay. At sa mga may init na bahagi ng ocean floor, may maliliit na crustaceans at deep sea organisms na nakakahanap pa rin ng ligtas na lugar. Sa panahong halos nagyayelo na ang ibabaw ng planeta, ang deep sea ang naging isa sa mga huling kanlungan ng buhay. Lumipas ang mga buwan, pero parang wala nang saysay ang mga season. Hindi mo na alam kung umaga ba o hapon dahil halos permanenteng kulay abo ang langit. Patuloy na bumabagsak ang pinong abo mula sa atmosphere. Parang walang katapusang usok na dahan-dahang tinatakpan ng mundo. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, may nagsimulang gumalaw muli. Sa ilalim ng abo at yelo may mga ugat na pilit bumabaon sa lupa. Sa mga nabubulok na kahoy may fungus at spores na nagsisimulang tumubo. Unti-unting bumabalik ang microscopic life sa ibabaw ng Earth. Tahimik, mabagal, pero tuloy-tuloy. Dahil ang buhay sa Earth hindi basta sumusuko. Kahit ilang beses pa itong halos mabura, lagi itong naghahanap ng paraan para bumalik. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang luminaw ng kaunti ang atmosphere. Manipis pa rin ang ulap ng abo, pero may mahihinang sinag ng araw nang tumatagos. At sa unang pagkakataon matapos ang asteroid impact, naramdaman muli ng Earth ang init ng araw. Unti-unting natutunaw ang yelo, humuhupa ang sobrang lamig, at ang dating nakalalasong hangin, dahan-dahang nagiging mas breathable. Parang huminga muli ang planeta matapos ang napakahabang bangungot. Pero hindi ibig sabihin noon ay agad nang bumalik ang kagubatan. Maraming puno ang mukhang patay pa rin. Marupok ang mga sanga.
Nabubulok ang mga ugat sa ilalim ng makapal na abo. Ang lupa mismo halos wala ng nutrients. Pero sa gitna ng pagkawasak na yon, may unang halamang nagsimulang sumakop muli sa Earth, mga fern. Ayon sa mga scientist, may tinatawag na fern spike sa fossil record matapos ang mass extinction event. Ibig sabihin sobrang dami ng fern spores na natagpuan sa mga layer ng lupa pagkatapos ng asteroid impact. Dahil ang mga fern hindi maarte sa environment. Hindi nila kailangan ng perfect conditions. Kahit abo, putik o sirang ecosystem, kaya nilang mabuhay. Unti-unti silang kumalat sa dating sunog na lupa. Hindi sila matataas na halaman, hindi sila magaganda, pero sila ang naging unang berdeng kulay sa isang mundong halos naging kulay abo at itim. Pagkalipas ng ilang taon, may mga lambak at kapatagan na muling nabalot ng halaman. Mahina pa rin ang buhay, masakit pa rin sa lalamunan ang hangin minsan, maasim pa rin ang ulan. Pero hindi na ito singpatay ng dati. Unti-unting nakalipat ang Earth mula sa total extinction papunta sa survival. At habang dahan-dahang bumabangon ng Earth, may bagong klase ng mga nilalang na nagsimulang sumakop sa planeta. Hindi na mga higanting dinosaur, kundi maliliit, tahimik at matitiyagang survivors. Sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng extinction event, ang mundo ay halos pag-aari ng maliliit na mammals. Karamihan sa kanila singlaki lang ng daga o squirrel. Mahina silang tingnan, madaling matakot at halos gabi lang lumalabas para umiwas sa panganib. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit sila nabuhay. Habang ang malalaking hayop noon ay nangangailangan ng napakaraming pagkain para mabuhay, ang maliliit na mammals ay kayang mabuhay sa kakaunti lang. Kaunting insekto, ugat ng halaman, nabubulok na pagkain sa lupa. Sapat na iyon para magpatuloy ang kanilang species. Sa dating mga kagubatan na naging abo, nagsimula silang maghukay sa malambot na lupa para maghanap ng kahit anong makakain. Hindi sila lumalayo sa mga lungga nila. Mabilis silang kumilos, laging alerto. Dahil sa bagong mundong iyon, ang pinakamahalagang skill ay hindi lakas, kundi survival instinct. Kasabay nila, may isa pang grupo ng survivors na unti-unting dumadami, mga ibon. Ayon sa fossil evidence, karamihan sa mga ibong nakaligtas noon ay hindi mga high-flying predators. Hindi sila katulad ng malalaking nilalang na dating lumilipad sa kalangitan noong panahon ng dinosaur. Ang mga nakasurvive ay yung mga simpleng ground birds, mga ibong naghahanap ng pagkain sa lupa, mga mababang gumawa ng pugad, mga sanay mabuhay kahit halos wala ng puno o kagubatan. Sa panahong iyon halos walang silbi ang paglipad dahil ang dating puno ng mga sanga at kagubatan naging malawak na lupain ng abo at sirang kahoy. Wala nang naghahari sa himpapawid. Pero habang nangyayari iyon sa lupa, may isa ring malaking pagbabago sa karagatan. Unti-unti nang luminaw ang atmosphere. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang kadiliman, muling nakapasok ang sapat na sunlight sa ibabaw ng dagat. Mahina pa lang, maputlang liwanag. Pero sapat na iyon para magsimulang bumalik ang plankton. At kahit microscopic lang ang mga organism na iyon, sila ang pundasyon ng buong marine ecosystem. Kapag bumalik ang plankton, unti-unting bumabalik ang maliliit na isda. Kapag dumami ang maliliit na isda, susunod ang mas malalaki. Parang dahan-dahang nire-restart ng Earth ang sarili nitong food chain. At ayon sa mga scientists, mas mabilis ang naging recovery ng buhay kaysa inaasahan noon. Hindi mabilis sa perspective ng tao, pero mabilis para sa isang planeta. Sa loob ng around 100,000 years matapos ang asteroid impact, dumoble ang dami ng mammal species sa Earth. At pagdating ng around 300,000 years, mas marami ng mammal species kaysa bago pa mangyari ang extinction event. Ibig sabihin habang nawawala ang isang mundo, may bago nang nagsisimulang mabuo. At pagkatapos ng around 700,000 years, may malaking pagbabago na namang nangyari. Nagsimulang lumaki ang mga mammals. Noong unang panahon matapos ang impact, halos imposible para sa malalaking hayop na mabuhay dahil sa gutom at matinding lamig. Kaya ang karamihan sa survivors noon ay sobrang liit lang. Pero ngayon wala na ang mga dinosaur. Bakante na ang mundo. At dahil wala nang naghahari sa maraming ecosystem, nagkaroon ng opportunity ang mammals para mag-evolve sa iba't ibang direksyon. Unti-unti silang naging mas malaki, mas mabilis, mas matalino. Ang ilang descendants ng maliliit na survivors na yon, eventually magiging elephants, whales at iba pang higanting hayop na mabubuhay milyon-milyong taon pagkatapos ng extinction. Pero sa puntong ito ng kasaysayan ng Earth, hindi pa yun ang mahalaga. Dahil ang tunay na bida sa bagong mundong ito ay hindi yung pinakamalakas, hindi rin yung pinakamalaki, kundi yung mga nilalang na marunong maghintay. Mga species na nakasurvive hindi dahil dominante sila, kundi dahil kaya nilang magtiis habang bumabagsak ang mundo sa paligid nila.
At iyon ang paulit-ulit na ipinapakita ng kasaysayan ng Earth. Kapag may mass extinction, hindi talaga bumabalik ang dating mundo. Masyadong maraming nawawala para mangyari iyon. Sa halip may panibagong mundo na nabubuo mula sa mga naiwan. Mas simple, mas tahimik, pero handang magsimula muli. At dito nagiging mas malinaw ang isang mahalagang bagay. Ang extinction ay hindi lang tungkol sa kung sino ang namatay. Mas mahalaga rin minsan kung sino ang naiwan. Dahil sa bawat nilalang na nakaligtas, may bitbit itong maliit na piraso ng future. Hindi pa nila alam pero ang tahimik nilang pagtakbo sa abo, paghukay sa lupa at paghahanap ng pagkain sa gitna ng sirang mundo ang magiging unang hakbang ng bagong kasaysayan ng Earth. Habang bumabalik ang liwanag, hindi agad naging maganda ang planeta. Hindi biglang naging luntian ang lahat. Ang mundo ay parang sugatang katawan na dahan-dahang naghihilom. May mga lugar na mas mabilis bumangon. May mga lugar naman na nanatiling halos patay sa napakahabang panahon. Sa mga dating kagubatan, unang lumakas ang mga halamang madaling kumalat. Hindi sila tulad ng malalaking puno na kailangan ng matagal na panahon para lumaki. Ang mga halamang ito ay simple, mabilis, at kayang mabuhay kahit hindi perpekto ang lupa. Dito nagsimulang bumalik ang maliit na mundo ng mga insekto. At kapag bumalik ang insekto, may kasunod na ulit na pagkain para sa mas malalaking nilalang. Ito ang hindi masyadong napapansin sa recovery ng Earth. Hindi nagsisimula ang bagong mundo sa mga higante. Nagsisimula ito sa maliliit, sa mga uod sa ilalim ng lupa, sa mga langgam na gumagawa ng bagong daan, sa mga beetle na kumakain ng nabubulok na kahoy, sa mga fungus na bumabasag sa patay na halaman at ginagawa ulit itong pagkain ng lupa. Parang tahimik na repair team ng kalikasan. Walang ingay, walang drama, pero sila ang unang nag-aayos ng sirang planeta. Habang ang malalaking hayop ay naghihintay pa ng mas stable na environment, ang maliliit na organism ang gumagawa ng foundation. Unti-unti nilang binabalik ang nutrients sa lupa. Unti-unti nilang ginagawang posible ang pagtubo ng mas maraming halaman. At sa bawat bagong halaman na tumutubo, may bagong pagkain. Sa bawat bagong pagkain, may bagong chance para sa buhay. Ganito gumagana ang recovery ng Earth. Hindi siya mabilis, hindi siya diretso. May mga lugar na bumabangon, may mga lugar na bumabagsak ulit. Pero habang may natitirang buhay, may posibilidad na magsimula muli ang buong system. Sa mga ilog at lawa, ibang klase naman ang pagbabalik. Dahil kahit grabe ang nangyari sa lupa at dagat, may ilang freshwater environments na naging parang temporary shelter. Ang tubig tabang, lalo na kung malalim o may putik sa ilalim, kayang magtago ng init at pagkain ng mas matagal kaysa open land. Doon nakatago ang ilang isda, amphibians, turtles at iba pang hayop na hindi kailangan kumain araw-araw. Ang iba sa kanila, kayang bumagal ng galaw ng katawan, kayang maghintay, kayang mabuhay sa napakakaunting energy. Kaya sa bagong mundo, hindi laging panalo ang pinaka-aggressive. Minsan panalo ang pinakamarunong magtipid ng lakas. Sa ganitong klase ng planeta, ang sobrang bilis kumain, sobrang laki ng katawan, at sobrang taas ng energy requirement ay nagiging disadvantage. Ang dating simbolo ng kapangyarihan biglang nagiging pabigat. Dito nagbago ang rules ng survival. Noon ang malalaki ang nangingibabaw. Pagkatapos ng asteroid, ang may pinakamababang kailangan ang may mas malaking chance. Kung kaya mong mabuhay sa kaunting pagkain, may laban ka. Kung kaya mong magtago sa ilalim ng lupa, may laban ka. Kung kaya mong kainin kahit ano, may laban ka. Kung kaya mong hintayin na gumanda ang mundo, may laban ka. At habang tumatagal, nagsimulang maging mas kompleks ulit ang mga habitat. Ang dating patag na lupa ng abo, unti-unting nagkaroon ng bagong halaman. Ang dating tahimik na latian, nagkaroon ng galaw. Ang dating madilim na dagat, muling nagkaroon ng plankton, isda at predator. Pero may isang malaking kaibahan. Hindi na ito ang mundo ng mga dinosaur. Ibang cast na ang nasa stage. Ang mga mammals na dati ay parang background characters lang sa kwento ng Earth, ngayon ay unti-unting pumapasok sa spotlight. Hindi pa sila kahanga-hanga tingnan. Hindi pa sila elephants, whales, lions o humans. Pero nasa kanila na ang simula ng lahat ng iyon. Sa bawat generation may kaunting pagbabago. May mas matalas ang pangamoy. May mas mabilis tumakbo. May mas mahusay maghukay. May mas kayang kumain ng bagong uri ng pagkain. At kapag ang mundo ay puno ng bakanting space, mabilis kumalat ang mga bagong strategy. Ito ang tinatawag ng mga scientist na adaptive radiation. Simple lang ang ibig sabihin. Kapag maraming bakanting role sa kalikasan, ang isang grupo ng animals ay pwedeng mag-evolve sa maraming iba't ibang paraan. Parang isang buong city na biglang nawala ang karamihan sa trabaho.
may bakanteng hunter, may bakanteng climber, may bakanteng swimmer, may bakanteng fruit eater, may bakanteng insect eater. At ang mga mammals, unti-unting pinasok ang mga role na yon. May ilan na naging mas bagay sa puno, may ilan na naging mas bagay sa lupa, may ilan na naging mas bagay sa tubig, may ilan na naging mas active sa gabi, may ilan na nagsimulang umasa sa mas malakas na pang-amoy at pandinig. Sa madaling salita, hindi lang sila dumami, nag-iba-iba sila. At yun ang totoong simula ng bagong panahon. Pero hindi lang mammals ang nagbago. Ang mga ibon din mula sa kakaunting survivors nagsimulang punuin ang mga bagong niche sa mundo. May mga naging mahusay lumipad, may mga naging runners, may mga naging hunters, may mga naging seed eaters, may mga naging scavengers. At dahil wala na ang maraming dating kalaban nila, mas malawak na ang pwede nilang tirhan. Ang dating mundo na punong-puno ng higanteng reptile, unti-unting naging mundo ng mas magagaan, mas mabilis mag-adjust, at mas flexible na nilalang. Dito makikita ang isang malalim na lesson ng natural history. Hindi laging nananalo ang pinakamalakas sa normal na panahon. Kapag stable ang mundo, may advantage ang malaki, malakas at dominante. Pero kapag nagbago ang buong planeta, ibang klase ang panalo. Ang flexible ang nabubuhay. Ang marunong mag-adjust ang tumatagal. Ang kayang baguhin ang pagkain, tirahan at ugali ang may future. Kaya ang extinction event ay parang brutal na reset button ng Earth. Hindi nito sinisimulan sa zero ang buhay. Pero binubura nito ang maraming dating rules. At kapag nawala ang dating rules, may bagong chance ang mga dating nasa gilid lang. Sa loob ng milyon-milyong taon pagkatapos nito, ang Earth ay patuloy na magbabago. Lalakas muli ang kagubatan, lalawak ang grasslands. Magkakaroon ng bagong predator at prey. Maglalabasan ang mga hayop na hindi kailanman makakakuha ng space kung nanatili ang old world. At sa malayong future, mula sa mga maliliit na survivors na halos hindi mapapansin sa abo, lalabas ang mga primates. Mula sa primates darating ang mga ninuno ng tao. At sa pinakahuling bahagi ng napakahabang kwentong yon, may species na titingala sa langit, mag-aaral ng bato, fossil, crater at atmosphere at susubukang intindihin kung paano sila napunta rito. Tayo yon. Kaya kapag pinag-uusapan ng asteroid na tumama sa Earth, hindi lang ito kwento ng pagkawala ng dinosaur. Kwento rin ito ng posibilidad. Dahil ang trahedyang iyon, sa sobrang lawak ng epekto, ang nagbukas ng pinto para sa mundo na kilala natin ngayon. Kung hindi bumagsak ang asteroid, kung hindi bumagsak ang dating order ng planeta, kung hindi na bakante ang mga ecosystem, posibleng ibang-iba ang itsura ng Earth ngayon. Baka walang mammals na lumaki sa ganitong paraan. Baka walang primates na umakyat sa puno. Baka walang tao na nagtatanong kung paano nagsimula ang lahat. At dito nagiging mas kakaiba ang kwento. Ang isang pangyayaring halos pumatay sa buong mundo, ang siya ring nagbigay daan sa atin. Hindi dahil planado ito. Hindi dahil mabait ang extinction, kundi dahil sa kalikasan, kahit ang pinakamalaking pagkawasak ay pwedeng maging raw material ng bagong simula. Ang Earth ay hindi bumabalik sa dati. Hindi niya binubuhay muli ang nawala. Ang ginagawa niya, kinukuha niya kung ano ang natira. At mula roon, gumagawa siya ng panibagong mundo. At sa bagong mundong iyon, ang maliliit na survivors ang naging unang architects ng future.